Kapan si Lisa Marcos, guys. Ito siya. Hoy, Lisa! Nandyan ka lang pala. Akala ko nasa LA ka. Itong Netherlands, naging Pilipinas na. Yan. Nagiging Pilipinas na yung Netherlands. Oh, yan. Uy! Bong Boto, uwi na tayo. Ni Abi Binay. Huh? Po na abogado yan. Alam niyo po si Abi Binay, yan ang kasama katabi ko. Bakit nagkaroon sa bicameral ng akap bigla? Kung meron pong ebidensya, pero kung maibibigay niya po sa amin, sa PCO, kahit po sa akin, mas maganda po kung mababasa ko lahat ng mga ebidensya niya. They want me to produce evidence. When in fact, ang ebidensya nandun na sa mukha nila. Sabi ko, hindi, kung wala si speaker, walang akap. Kung wala si speaker, walang ganito. Pasalamat tayo kay speaker. Puro ganun na lang lahat. Akala mo, ang namimigay ng pera, yung speaker. Bakit pera ba niya yan? Pera ng taong bayan yan. Lahat ng disbursements, hindi po nakikialam ang mga politiko. Sa mga distribution ng social services, bawal po ang mga politiko magpunta roon. Sanay naman sila magsalita at magsinungaling. Kaya isa lang ang sasabihin ko sa kanila, katotohanan lang po. Katotohanan lang po. Makinig kayo sa taong bayan, mahiya na kayo sa ginagawa ninyo. Murag magnet ba? Ano yung ang naimbestigahan? Kakasuhan niya daw lahat na nag-post na binubuli siya. What? How? Murag bibo kay na. Dagan kita mga priso. Unya, dadto na lang dayon ta mag-vlog sa prisuhan. Total, vlogger naman tang tanan. Pitulpo, hinahamon ka ng mga OFW. Nakakabingi na kasi yung pananahimik mo. Nasaan na ba ang pagiging vocal mo? Nasaan na ba ang tunay na Senator Rapi Tulfo ng mga OFW o pamilyang Pilipinong inuuna? Bakit sa akin parang tahimik ka sa mga OFW? Land-based man o sea-based? Pakisagot nga. Sana naman marinig mo ito, Senator Rapi Tulfo. Double standard ka. At yun na nga mga guys, saan ba nilagay itong si Senator Tulfo nung panahon na ito? Saan ka ba nilagay ng Panginoon nung panahon na ito, Tulfo? Hindi mo ba narinig? Hindi mo ba nakita? Bakit nga ba mga guys, tahimik ito si Tulfo tapos magpapasok na naman tayo ng dalawang Tulfo ngayon sa Senado? Naku po, wag na po tayong magpabudol sa mga taong ganito. Kaya tayo ay straight PDP laban. Yan po ang bilin ni Tara Digong, di ba? Doon sa birthday niya, in-announce yan ni BP Sara. Bukod dyan sa zero remittance, ito na ang main event dito sa eleksyon. Itong si Romualdez, itong pinaka number 1 na kawatan dyan sa Kongreso, itong ang Panginoon ni Luistro, di ba? Naalala yung speech ni Luistro na dapat tayong magpasalamat kay Speaker dahil nandyan yung AX. Dahil kay Speaker, nandyan yung AKAP. Di ba? Pinagmamalaki nitong mga gagong politiko na parang pera nila po. Di ba? Alright, pakinggan muna natin ito mga guys. Hi! General! How are you? Magandang hapon. Okay naman po siya. Thank you. Thank you, sir. Yeah. We have good news. Kinuto ko sa iyo kanina. We just finished signing the bicameral conference with the senators and congressmen. Pasok yung sinabi ko sa iyo when we meet last week sa Misibis. Okay, may pasok lahat, additional of 8 billion. Nauna yung 8 billion sa HGAB. Now, naipasok ulit namin another 8 billion. That's 16 billion. So, total yung buong 350 pesos na... Can I take a video of you, sir? Sure. Yes, sir. I can show it to the staff, sir, as the personnel when I talk to them next on the 14th on Saturday, sir. Thank you. No problem. Yes, maganda yan malaman ng mga staff na
We are taking care as per instruction by our speaker, instruction by the president. It's not only been affirmed, but it's been approved and it's being signed right now. We will ratify the bicameral report this afternoon. So please tell that regardless of whatever they heard, that's all fake news. Basta nagsalita tayo when we speak. The House, when we speak. Ayan, huling-huli ang mga buhaya mga guys, di ba? Ito yung nag-leak na video, hoy! Itong kawatan na itong si Saldico, yung pinagyayabang nilang Bicam report mga guys. Ito po yung blanco na Bicam, ha? Yan ang mga tulisan. Ito, wala tayong problema kung mamigay sila ng assistant dyan sa AFP, yung allowance na 150, ginawa nila 350. Wala problema yan. Pero ang huling-huli, ito binabanggit niya na pirmado na daw yung Bicam. Ito yung Bicam na blanco. Diba? O, kakapal ng mukha nitong mga hayop. Sabi nga ni VP Sara, 2 tao lang ang nagpupunto dyan. Ito na po. Si Saldico at saka itong buhaya, itong Panginoon nila si Romualdez. Na super kapal ng mukha itong animal. Diba? Yan na mga guys, ang korupsyon talagang hayagan. Kaya nga itong AKAP, questionable. Dahil ito parang legal na vote buying. Pakinggan po natin itong si Mayor Magalong versus naman ditong sa asong ulol ni Bangag na si Claire Castro. Unang-una, doon pa lang sa AKAP hindi naman nakasali yan sa NEP. No? Bakit nagkaroon sa bicameral ng NEP ng AKAP bigla? Itong pahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong hinggil sa hamon ng Malacanang na magpakita siya ng ebidensya sa pahayag na ang pambansang budget ngayong taon ay ginagamit bilang pondo sa halalan. Sa press briefing kahapon, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na bagamat nirerespeto niya ang pahayag ni Mayor Magalong, mas makabubuti kung suportahan ng alkalde ang kanyang pahayag gamit ang mga ebidensya. Kung meron pong ebidensya, ito naman po ay may kaso na patungkol po sa GAA at sa enrolled bill. Magbigay na lang po siya ng ebidensya doon para kung meron pong issue ay mas maliwanag. Pero kung maibibigay niya po sa amin, sa PCO, kahit po sa akin, mas maganda po kung mababasa ko lahat ng mga ebidensya niya. At ito po ay ating paiimbestigahan. Iyabang itong bobong palangkera mga guys. Anong paimbestigahan gago? Aso na nga doon sa Korte Suprema, tapos paimbestigahan mo. Sino ka? Diba? Itong kapal na mukha nitong atakdong ni Marcos mga guys. Talaga palangkera talaga ang asta nito Ang nakakahiya po sa Pilipinas itong spokesman na Doberman. Talagang this is a challenge to all of us dahil another is they want me to produce evidence when in fact ang ebidensya nandun na sa mukha nila. Mag-download lang sila ng mga videos ng mga congressman na wala nang sinalita kundi wala nang sinabi kundi kung wala si speaker, walang AKAP. Kung wala si speaker, walang ganito. Pasalamat tayo kay speaker. Puro ganun na lang lahat. Akala mo, ang namimigay ng pera, yung speaker. Bakit pera ba niya yan? Pera ng taong bayan yan. Lahat ng disbursements, hindi po nakikialam ang mga politiko. Sa mga distribution ng social services, bawal po ang mga politiko magpunta roon. Pero sagot naman ni Mayor Magalong. Well, alam mo, sanay naman sila magsalita at magsinungaling. Kaya isa lang ang sasabihin ko sa kanila, katotohanan lang po. Katotohanan lang po. Makinig kayo sa taong bayan. Mahiya na kayo sa ginagawa ninyo. Naghihirap na yung taong bayan. At ito pang malupit dyan sa mga tulongges na congressman. Yung press con nila, sabi nila, bawal daw yung kandidato, bawal daw yung congressman dyan sa ayuda. Pero anong ganawa ng kasama ninyong si Luistro? Ha? Ito si Luistro, yung viral sa kanya, yung namimigay siya ng 3,000 cash sa harap. Walang pakialam siya na mababidyohan siya. Klaro-klaro po doon, oy. Itong si Max Alvarado na congressman. Mga bombo. Akala nyo talaga bobo na ang Pilipino, di ba? Kasamahan nyo mismo ang nagbigay ng pera tapos sabihin nyo, bawal kayo dyan. At ito pa, fake news. Yung mga fake news ninyong hiring-hiring dyan. Di ba kasamahan din ninyo mismo si Castro, si Representative Castro, na tinanggalan ng Facebook dahil fake news yung nasa Facebook niya. O, di ba? Nagpahiring-hiring kayo ng fake news, yung kasamahan nyo mismo, tinanggal dahil sa fake news. Ngayon, nagsasalita kayo na bawal ang kandidato dyan sa AKAP, sa kung anong ayuda.
Pero anong ginawa nitong kasama niya sa Luis to? Puro baliktad dito mga gato. Ito na ang bagong Pilipinas, di ba? Huwag nyo kaming lukohin. Huwag nyo kaming lukohin. Ibang-iba po talaga kay Tatay Digong. Ibang-iba talaga. Ngayon, walang halos lahat. Takot. Takot punayin itong Panginoon ninyong si Romualdez. Takot mawalan ng pera. Di ba? Lahat naman pumirma dyan sa impeachment, puro naman mukhang pera. Itong number 1 mukhang pera, itong si Bongbong Marcos, di ba? Ang kapal ng mukha, panahon ng eleksyon, bit-bit na bit-bit palagi niya itong DSWD din sa eleksyon. Di ba? O ngayon, kung wala pa yung ayuda, naku Marcos, wala na talaga, langaw na lang talaga ang makinig sa iyo, gago ka. At ang dami pang nagbahiral na nag-attend nga sila. Pero lahat Duterte sinisikaw, di ba nakakahiya yun? Nakakahiya po yun. Kasi itong Pangulo, no? Ang gusto ng tao, yung hindi nakaupo, pero ito nakaupo, trying hard. Ginagamit pa yung pera ng bayan. Talagang nakakainis tingnan po, Pangulo, na yung mga alyansa ninyong mga rally-rally, tapos bit-bit ninyo ito yung mga DSWD, mamigay muna kayo ng ayuda. Ha? Ganyan naman ang rotation ng ayuda na yan eh. Di ba? Kahit saan, dito sa Pilipinas, pag ayuda, andyan muna yung mga politiko makakapal na mukha mag-i-speech, tsaka sila mamimigay. Tapos ngayon, ikaw, Congressman Max Alvarado mukha dyan sa Kongreso, nagpapresident-president ka pa ang kapal na mukha mo talaga, no? Kung wala pa mga social media na ganito, ha? Hindi kayo mahuhuli eh. Kaso meron na eh. Madaling huli. Tapos sasabihin baliktad. O, tapos pag initan nyo yung mga vlogger dahil nabubuking kayo. Diba? Tapos ngayon, ito na namang OFW ang pag-iinitan ninyo. Dahil nabubuking kayo, sige po. Gawin nyo lang po ang gusto nyo. Kasi para sa amin, ito ay sadya ng panahon talaga. Ito, matalino talaga ito si Duterte. Kasi alam niya na si BP Sara ang tinutumbok ninyo. Si BP Sara. And for him, he has nothing to lose na si Tatay Digong. He has nothing to lose na. But he knows na kung gagawin niya yan sa ICC, na sasamahan niya ICC, siguradong doon ang atensyon ng mga tao at doon sasabog ang mga tao at siguradong hindi papayag na gagalawin nyo si BP Sara. Diba? Yan yung klaseng analysis na talagang genius to genius si Tatay Digong. Very, political genius talaga. Alright, hanggang dito lang tayo mga guys, no? Talagang naiinis tayo dito sa mga trolls na ang hihapang magsalita na bawal daw yan sa, mga politiko dyan sa ayuda. Pero mga kasamahan nila mismo namimigay, diba? Kapal na mo. Alright, thank you for watching mga guys. And again, God bless you all. Shout out dyan sa mga OFW. Shout out kay Uncle Enrile tsaka kay Auntie Castro. Anong pinagsasabi nyo? Na pwedeng mawala ang mga benepisyo ng OFW kung sasali kami sa Zero Remittance Week ngayon. Bakit? Libre ba yan? Binabayaran namin yan. Kaya wag kami. Tapos pag nagpalista kami sa ayuda, ayaw nyo kaming ilista kasi nga OFW kami. Ano akala nyo? Tumatay kami ng pera? Tapos masinuunan nyo pa yung mga tambay, yung mga taman magtrabaho? Wag kami ha? Ginagalit nyo ang uncle nyo eh.